media na nagbabata na sila up until October in support para sa mga Filipino films. Then alam naman natin na we're experiencing a lot of discrepancies compared to the foreign counterparts natin. So it's a good move kasi consider ng mga cinemas ngayon kung ano yung kayang abutin ng mga manonood natin. So, well, tatapatan naman natin yung magandang content at magandang pelikula para ma-feel naman ng mga magbabayad ng mga manonood na worth it yung binayad nila. Pero well, I'm hoping sana na all our agencies and FDCT would come up with something na magkaroon ng regulations when it comes to cinema rates, diba? Kasi ang daming pwedeng i-consider dyan, and it would help a lot of Philippine producers and filmmakers na magkaroon pa ng passion into producing films. Kasi yun naman lahat ang objective ng lahat. Yung meron tayong i-share at kaitulong sa pelikulang ginagawa na ng industriya natin. Directly lang po. Request mo lang. Efforts, I think magkaiba kasi yung shooting teleserye and shooting a movie. Sa movie kasi mas maraming shots. Mas konti yung scenes for the day, but more shots. So, I think nagkaroon kami ng adjustment when it comes to shooting a film together. Diba? But, siguro yun. But siguro yung when it comes to the role naman, similar lang naman yung acting. Depende po na talaga sa script. Yes. I agree with David, yung style ng paggawa ng teleserye, ang pelikula magkaiba talaga. As in, ang pelikula kasi afford namin mag-shoot ng fewer scenes pero maraming angulo. So we do it multiple times talaga. So dapat na same yung energy, same yung level of emotions na ibibigay mo. Minsan challenging kapag makahaba yung dialogue, diba? Tapos maraming beses mo siyang kailangan ulitin. In terms of acting, I learned, kasi matagal na akong hindi nakakapag-pelikula, ngayon na lang ulit. I learned to mas liitan yung acting. Kasi this will be shown on the big screen. So, konting galaw mo, kita-kita agad. Unlike sa TV na maliit lang yung papanooran mo, diba? So, dito mas subtle dapat yung approach. Mas ka lang dapat, mas pang-pelikula lang dapat yung acting, mas maliit. Kasi sa Maria Clara talaga ang lalaki, diba? Dito dapat talagang mas subtle ka lang, gano'n. Mas still. Kasi ang hirap mong sundan sa malaking screen, pag ang likot-likot mo, di ba, lalo na pag close up, tapos nasa malaking screen ka, mahirap makakahilo yun. So I learned to be still when doing the film. Was it challenging for both of you to adjust from teleserye to movie? Yes, oo. And pinag-uusapan namin yun pagka during take na parang nakakabago din pala, kahit rom-com. Kasi ang hirap yung same yung eksena, pero kailangan kiligin ka ng kiligin dun sa same eksena na yun. Kailangan pag binato ni David yung linya, kiligin ka the same level nung wide, at nung tight, at nung medium, at nung drone, at nung gimbal, at nung ang daming shots, and you have to give the audience the same level of kilig. Dapat walang maiba. So yun, I think yung consistency ng paulit-ulit na emosyon. Siguro, they should pay attention to the interests of the person they're pursuing. May it be food or film, or kung masyado silang artsy, if they're into paintings, if music, ganyan. Siyempre, mas madali mong makuha yung puso ng taong naliligawan mo pag minamatch mo yung interests mo sa kanila, hindi ba? And then after nun, i-share mo rin yung interests mo sa kanila. Baka naman somehow you guys share the same interests, marami pala kayong similarities, and then doon na magkakaroon ng spark, doon na kayo magkakadevelopan, hindi ba? It's more of like getting to know the person and really listening to what she needs, what she wants. And Ahia, are you single?
Are you single? No, you are. Are you? Sometimes then. No, I'm asking if you're single kasi if you are single, if ever you're single, would you hire Mila or Barbie na mag-love coach sa'yo? Siguro to answer your question, yes, single. Oo naman. Galing ni Barbie magaling. Yung sagot niya kanina sa'yo, parang, diba? And sorry, ang dami mong questions. Last na talaga sa Barda. How do you and Jack give each other reassurance? Paulit-ulit na reassurance kasi ang dami-daming, well, ang gaganda ng feedback sa inyong dalawa. Like, really. And even I follow both of you. Kinikilig din ako eh. Pero at the same time, mas kinikilig din naman ako sa inyo ni Jack kasi grabe yung reassurance mo sa isa't isa. So, how do you and Jack give each other a constant reassurance na sobrang tagal nyo na and yet you are also in a love? Pero, bago niya sagutin niya, sa susunod na lang. Kasi syempre, David and Barbie ko. At susuporta naman si Jack. Okay. Oh, last, kay Adi, I've seen you na you're a content creator before and you've joined pageants. How are you adjusting to your life now as an actor? Actually, since bago pa naman ako, being an actor is the end goal for me. So, talagang, you know, being surrounded by these kind of people, parang first ever movie ko pa lang, Barbie David agad. Hala, diba? So parang sobrang nakaka-pressure. And the way I adjusted was just being myself. I believe in my talents, I believe in what I can do, and I am so happy that Pocket Media, Derek Nati, and also believed in what I can do. So, ayun, I hope you guys can see also something in me that I can offer in this film. So, ayun. Thank you. Congrats! Congrats to all of you. Thank you so much, baby girl. I love it. Bongga, di ba? Mga kadaluan. Kanina akala ko may thesis defense na sa halaga ng sinima. Hindi ako makatulog sa haba. Hindi naman ako nakatulog. Nakinig naman ako. Pero akala ko na parang may Sulit na sulit. may session. We're all having po namin. Ano feel ko may seminar type dito? Thank you so much. Of course, after Janice Navida is, asan din si Josh Mercado? Neighbor! Hi, good afternoon to all of us. Oo. Yung first question ko syempre kay Barbie and David. You're open naman na ayaw nyo magpaasa sa fans dahil alam naman nila yung reality, diba? So I just wanna know, how will you describe the kind of love you have for each other? Knowing na may chemistry talaga kayo at maraming kinikilig. The kind of love that I have for David is, ano siya, hindi agad-agad. Pero nung na-reach na namin yung level of friendship na kailangan namin to make the partnership work, the love I have for David is more like, feeling ko mas nagiging taga-guide, ganyan, yung taga-support, hype man ba tawag dun. Na-experience ko yun na nag-Canada kami, nag-sparkle tour kami sa Canada, na parang I really went out of my way to support him on stage, as we all know na medyo mahihayin ang ating Ginoo. So, yun, I think it's more of that. It's more of showing my support sa kanya, sa abot na makakaya ko pag magkasama kami, para mas mag-work yung love team namin. And David? For me naman, na just reciprocate din sa support na binibigay niya sa akin. Hindi naman niya kailangan talagang supportahan ako, but she still does. So I super appreciate that. And ayun, tsaka, think about it. Like, sabihin natin 20 years from now, like, my name is actually attached to Barbie. So you can search Barbie Fortesa, lalabas David Ikaw sa Google related search. I
just really... True ba ako? Hindi. Secret. Secret din mo. Hindi, pero ako, di ba? So, yes, I really value Barbie as a friend and as a co-worker. Pero balikan ko lang, kasi nga syempre, when there is support, kahit pa paano there is love, di ba? So, hindi ba kayo napo-confuse dun sa kind of support and care you have for each other? Hindi kayo napo-confuse na di ba? Kasi may mga, like si Kelvin Miranda, last friend Ikaw name drop. Kasi pag mga love team, di ba? May times na napo-confuse dun sa feelings. Kayo ba hindi kayo na umaabot sa ganung point na napo-confuse? Siguro, one of the things I'm thankful for na nakapasok ulit ako sa love team is I got paired in a love team at this age sa edad ko. Kasi syempre, nag-mature na rin naman ako as an actress and this is not the first time na may naka-love team ako. So, over the years, natutunan ko na ako paano magtrabaho sa isang love team para hindi, alam mo yun, like, hindi maging confusing. Pero I totally understand po where you're coming from. Talaga nga namang makaka-confuse siya, hindi ba? Para sa mga bagong artista na biglang kilig-kilig agad, diba? Tapos magiging love team. Siguro ipagpapasalamat ko na rin na marami na rin akong naging love team before. Kaya medyo na-train ako, kumbaga, na talagang work tayo. Para na-separate mo tayo. Yes. At saka, I'm always blessed with good people to work with. Fortunately, I'm really grateful for that. Si David kasi yung tipo ng love team na he doesn't really take advantage of me. Alam mo yun, yung parang just to make the love team work, parang liligawan ka, yung gano'n, para lang sa image, para lang may ma-issue kayo na, ay, nililigaw, wala siyang gano'n. Napaka-ano niya, napaka-totoong tao niya, napaka-genuine. Yung care niya para sa akin, alam mong hindi naman siya flirting. Talagang sincere lang talaga siya towards me. At saka yung friendship naming dalawa, wala naman talagang mali siya. Kaya mas masarap magtrabaho. Mas komportable kami sa isa't isa kasi may ganun din kaming assurance na hindi namin pababayaan ng isa't isa. And we won't get like confused along the way. Ayan, si David ba nako-confused din? Nako-confused ka ba? Hindi naman, gaya ng sinabi ni Barbie, we're really good friends and we support each other, diba? And actually, blessed ako na si Barbie yung love team ko. Sabi nga niya, I don't take advantage of her, diba? Eh, siya din naman, hindi naman nag-take. Parang nalungkot ka. Gusto mo ba? Hindi nga. Joke lang yun. Yes. Yung next question ko for David. Kasi kanina, parang hindi mo maamin yung about your personal life. Siyempre, alam namin si Barbie, may boyfriend na. Ikaw, hindi mo masabi kung single ka. Pero do you find it hard na being in a love team, na makahanap ng girlfriend outside of showbiz or kahit sa showbiz dahil na-attach ka nga sa love team? Well, I think, I'm not saying I'm single. For sure naman nakakita siguro sa social media, diba? So I think it's just what you see is what you get. You know, I mean, I don't want to disclose anything. Yeah. Pero meron. Basta what you see is what you get, diba? Mali mo, maglakad-lakad kami, meron akong kasama, hindi mo masabi, diba? So, kasi it's a private life, I don't wanna, yeah. It's because you want to protect the girl. Ganun ba yun? Kasi syempre nga may mga fans. Tingin mo ba? Sana tinanong ko rin sa sarili ko. Yeah, of course. Siguro. Siguro, speaking on behalf of David na lang, knowing him, siguro sa lahat sa atin dito, I would like to say na ako ang may pinaka-nakakakilala sa kanya. And knowing him, he's a very private person.
So just sitting here in front of all of you is a really big challenge na for David. Diba? So he's not the type of person to open up his personal life to all of you, which we all find very challenging kung tayo man ang tumayo sa kanyang posisyon, hindi ba? So I think we would just like to ask for respect for privacy na lang po for people like David na gustong ihiwalay talaga ang kanyang professional life at talagang mag-bloom ang kanyang career, di ba? Medyo nag-open up na nga ngayon si David compared nung una na talagang isang tanong, isang Kaya naman, di ba, ang gaganda ng mga tinatanong nyo kasi nga naramdaman natin kanina lahat na giving siya today. Yeah. Tama na actually, kanina. Feeling ko nabibig yung close niya na yung press. Yes. Pinagkasanay na siya. Dami na kasi. Actually, sorry Ate Janice to cut. Yung kayo nakapagdating niya dyan, sinilip niya muna talaga kayo lahat. Di ba, David? Mabait ba sila ngayon? Check niya muna, oo. Yes, introvert kasi ako. So I think kapag one-on-one, two-on-one, two-on-two, mas kaya ko mag-usap. Pero I think talking in front of a lot of people gives me so much anxiety. Yeah. But I'm trying because it's my work. Yeah. Hindi naman halata, David. Siyempre magaling tayo mag-fake. Anyway, last question ko na lang. Watching you Barbie sa Hong Kong, parang hindi ko alam kung ako lang ba, may nakapansin din na parang the level of acting na nakikita ko sa iyo is similar to Miss Catherine Bernardo when she does rom-com movies. No? So kamusta may pressure being compared to Catherine or yung laging tinatanong yung dati na parang pinipressure kayo ni David na maging kayo? Actually, nako, hindi ko alam kung paano ko po sasagutin yan kasi aaminin ko, isa rin po si Miss Catherine Bernardo sa mga taong nilook up to po sa showbiz. She really handles her career and personal life really, really well, and that is why there's no doubt kaya maraming brands ang na-attract niya dahil ganun niya talaga dalhin yung sarili niya. And so to be acknowledged or to be noticed na kahit papano ay parehas is syempre a very big honor for me. And sana nga magkatrabaho kaming dalawa dahil isa rin siya talaga sa mga gusto kong makatrabaho at isa sa mga ina-admire kong actors of our generation. Thank you po. Thank you, Janice Navida, the editor of Vulgarities Reports. Yes, alam ko may kasunod si Ate Janice, di ba, Pedro? Yes, si Jerry Olea. Dito Jerry! Hello. In fairness to David, ilang beses ko na siya na-interview one-on-one, two-on-one. Sinasabi naman niya talaga hinihiya siya pag maraming kausap. At nagugulat ako nung even sa last press ko ng Jill. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Kami dalawa lang yung nag-i-interviewhan. So mas nag-open up siya talaga pag konti lang na amin. Pero ang tanong ko muna kay Barbie. Barbie, alam naman ng lahat, sinasabi mahusay, hindi lang mahusay, premiado talaga. May napatunayan na bilang isang actress. Pero yung iba naman, sinasabi aminado rin naman si David na ngayon lang siya, kumbaga, gumagaling siya dahil din sa'yo. Pinagmamalaki na niya yung sa bago ng pulang araw na talagang iba na yung acting niya. So far, paano mo nakita yung pag-evolve niya bilang aktor? Ang maganda kasi kay David, very expressive yung mata niya. So, pag natutunan niya na to work around it, to work on his eyes, napakadali na nun kasi magaling din naman siya magpakilig. And sa lahat ng proyekto namin, kada project na ginagawa namin, nakikita ko yung confidence and yung comfortability niya na umarte. Diba? Given na mahiyain siya, diba? Pero pagka nasa set yan, hindi ganitong klaseng David ang makikita mo sa set, ha? Talagang actor David yung makikita mo. Talagang game siya, willing siya, in character siya. Especially dito sa Pulang Araw, talagang game na game siya talaga. Makikita mo na rin na unti-unti nabubuo yung passion niya for acting, for the craft, which I really admire kasi
nakita ko siya from Heartful Cafe. Medyo nasundan ko naman yung mga projects niya kasi yung mga sumunod na projects, ako na yung kasama niya. So nakita ko rin yung growth niya. And ngayon masasabi ko na mas komportable na siya umarte sa harap ng camera at mas dedicated siya na galingan yung mga characters at mga projects. And like, sa mga projects na kinukuha niya, very mindful din siya. Kasi alam niya na yung image na pinangahawakan niya. So very mindful na rin siya. Which is very good as an actor. Like hindi ka lang tanggap ng tanggap for the money, di ba? Talagang mindful ka sa career na gusto mong tahakin, sa image na inaalagaan mo. May ganun na siya. Siguro dahil nadala na rin dahil businessman siya. So comes with it na rin. Tuwa ko na may Barbie na parang pinagtatanggol mo siya pag may mga nagsasabi na ikaw yung nagbubuhat sa kanya, na parang wala siyang naitutulong para umangat yung love team. Actually, nalulungkot nga ako kapag kami naririnig akong ganun. Kasi parang nawala ng purpose na tinawag pa kami love team. Kung wala yung teamwork, hindi ba? Parang a love team will not work kung hindi kayong dalawa yung magtatrabaho rin talaga. Siguro, mas napapansin lang ng mga tao kasi mas ako yung nagsasalita, di ba? Obviously. Pero no, parehas kaming nandito. We're both here today promoting the film. Pero alam mo yun, siguro mas ako lang kasi yung naririnig, nakikita ng mga tao. Syempre, ako yung mas makulit, ganyan. Pero in terms of effort and yung dedication namin para mag-work tong love team, parehas lang naman. Kasi parehas naman kami nagbe-benefit in the group. Last question ko para sa inyo dalawa. Physically, ano yung nakaka-in-love sa isa't isa? Physically. Sabi niya, ako naman, sasagot ko lang eh. Siyempre, maputi. Mahilig ka sa maputi, eh? Oo. Ano ba? Maganda. Oo. Ano ba? Sexy. Sexy. Dalito. Ganda ng buhok. Exactly. Makakal. Kapal. Yes. Mabango daw. Mabango. Ako yung mga Barbie, ikaw naman kay David. Ang mga gusto kong qualities ni David, yung pag-aalaga niya sa akin, pag kami lang dalawa, yung kapag kunwari, actually isa nga sa mga naalala kong memorable na eksena, yung doon nga nung nasa crossing kami, nasa kalsada kami, wala kaming lapel, wala kaming anything. Nakatayo lang kami doon sa gitna ng daan habang ang daming sasakyan, mga bus na dumadaan. Pero parang nagchichikahan lang kami kasi montage lang naman yun. Nagchichikahan kami. So parang at that moment in time, parang feeling ko, kaming dalawa lang yung nag-exist. Kasi parang cars are passing by, ganyan. Pero parang kami nag-uusap lang kami ganyan. So parang tuloy lang yung mundo. Pero kami nakatigil lang kami. Nag-uusap lang kami about life, about ourselves. So parang yung moment na yun, parang isa yun sa hindi ko makakalimutan kasi isa yun sa mga moments na nakilala ko siya talaga as David and not the David na nire-represent ng love team, kumbaga. Yung hindi yung mating idol, hindi yung leading man. So si David lang as a person. So yun. Si Marinel, mamumuli. Ano yung physical na gusto mo kayo? Kay David, paano? Yung physical quality na nagustuhan ko kay David, siguro yung kanyang biceps. Nakita ko yun nung maging sino ka man kami kasi lagi siya nakasando. Wow, lagi siya nakasando. Laki ng katawan niya kasi lagi siya nag-workouts. Laki ng biceps niya. Diba? Na-experience ko yun kasi diba natulog kami sa kama. Sa eksena, magkatabi kami. Naramdaman ko ang kanyang mga busy. Okay, David na lang. Namimiss mo ba yung mga ganong moment na nagtatabi kayo sa kama?